Sir, confirm ko lang yung first request ni VP Sara is to accompany ah, Attorney Lopez po na magstay siya rin sa detention, sir, until matapos ni Attorney Lopez yung detention niya. So, if you were to describe yung ginagawa po ni VP Sara ngayon, ano pong matatawag niyo dito, sir? Welcome back po sa Pilinfo TV. Ang background po natin ay ang Coron Island sa Palawan. Suportahan po natin ang ating local tourism para matulungan din natin ang ating mga kababayan. Okay, so ito po, mainit-init pa. Sumugod si VP Sara sa House of Representatives. Ito ay matapos ipa-contempt ng Good Government Committee ang kanyang tauhan, ang kanyang Executive Secretary na si Attorney Zuleika Lopez, kung saan napabalitang siya ay pinatayan pa ng kuryente. So, ito po ang mga clarification regarding dyan. Panoorin po natin. Sa labas kasi siyempre Friday ngayon wala yung mga lahat ng empleyado kasi kaya nagtawag pa kami. Pasensya na po. Before I turn you over to Kong Joel, we ask question from Kong Joel. Perhaps we can get some words from Congressman Chua. Hi, good afternoon everyone. Pasensya na kayo, medyo Friday ngayon, pero nandito pa rin tayo para magbigay ng update sa inyo dito po kung ano pong nangyayari at kaganapan dito ngayon. At hopefully, masagot ko rin po yung mga katanungan na inyo pong ibabato. Maraming salamat po. We also would like to acknowledge our Sergeant at Arms, General Naptas, and our Director Ruben Manahan. Sino pong magtatanong ng unang question? Ian Cross from GMA 7. Bago natin tanungin si Congressman Chua, General Taas, pwede ba nating malaman yung narrative? Anong oras ba dumating dito si VP Sara? Kailan niya intended umalis po? Maraming salamat, Ian. Napansin ko nga, kanina ka pa nakatingin sa akin, so alam ko na ako yung unang-una mong tatanungin. So let me share with you what transpired. I'll give you the chronological timeline of the events that transpired from yesterday until noon today. As regards the visit in the House of Representatives of Vice President Sara Duterte. Let's start with, just give you a very brief rundown by time. At about 2 p.m. yesterday, the arrival of the advance party of the OBP inside the complex of the House of Representatives. And about 2 hours after that, just before 4 p.m., the security team of the Vice President coordinated with our Legislative Security Bureau. And we basically briefed them about our House rules and the security protocols and guidelines. At about 4 o'clock, we received an advice from the security that the Vice President is on her way. However, it was not until 19:45, or about 2 hours after, that the Vice President actually arrived. And she was brought directly to the visitor center of the House of Representatives, situated at near the South Gate. There, we also brought Yusek Zuleika Lopez for them. May gustong sabihin si Kong Paduano. Again, I move to cite in contempt. To meet. And they were there until they were there until 10 o'clock, which is our based on our house rules. That's the latest that we will allow visitors to our detained guests. And at about 10 o'clock, the Vice President, together with Yusek Lopez, actually prepared to leave
the premises of the visitor center, as we have requested. However, after 3 minutes that Attorney Lopez started heading her way back to our detention center, the Vice President at about 10:05 also rode her convoy, which is right adjacent to our south gate. And we were all assuming that she will start turning right, exiting the House of Representatives. However, her convoy went straight ahead, heading towards the southwest annex, south wing annex, sorry. And we talked over the phone with the security, and we were informed that the VP will just change using the room of the Honorable Pulong Duterte. And so we waited, but waited until 1 hour at about 11 p.m. I started to proceed to the office of the Honorable Duterte to find out what's going on, what's causing the delay. At about 11:30 p.m., I personally appealed to the protocol and the security of the Vice President at room 304 if they could possibly already leave the premises, as there's always a practice during long weekends that we turn off power in all our buildings. If you will note, if you will go around Congress during Thursday, walang pasok ng Biyernes, Sabado at Linggo, ino-off po talaga natin yung power. One, it's because to save on energy, dahil centralize ang air conditioning. And second, to prevent po yung occurrence ng electrical fire. Dahil hindi po natin alam kung meron nakapag-iwan ng mga chargers or laptops or whatnot sa kanya-kanya mga opisina. So standard doon natin ginagawa yun. And normally nga po, it's at 10:30 na ginagawa natin na ino-off. In the case last night, in deference to the Vice President, inabot po tayo ng 12:30 bago natin talagang in-off na. So, simula ho midnight or 12:30 in the morning hanggang kanina umaga, the close-in team of the Vice President stayed locked inside the room 304. So about 30 this morning, upon request of our personnel and finance office, we had to turn on the power again dahil magtatrabaho po sila sa SWA. So that's about 7:30 this morning. 8 o'clock, the Vice President's security team remained locked inside the room 304. At 10:53, we noticed the Vice President together with entourage left the room of the Honorable Pulong Duterte, and we followed her all the way to the detention facility. At 11:07 this morning, the Vice President was allowed by the chairman of the Governance Committee to visit and once again discuss with Attorney Zulaika Lopez at our House of Representatives Custodial Center. That's about all I have for you. Thank you. Sir, General Taas, wala naman siya complaint. Ayan ho yung kwento ng Sergeant at Arms. So hindi pa ho natin alam yung kwento kung pag narinig naman natin yung version ng kampo ni VP Sara. Na siyempre nawala ng kuryente, so magdamag siyang walang power doon. Wala ho kaming narinig na complaint dahil I would assume dahil napagsabi, hindi naman ho kami nagkulang ng pag-remind. Sinabi ho namin na baka uminit at sana ho maintindihan ninyo dahil policy ho sa house ito para makaiwas tayo sa aksidente at makatipid din po tayo ng kuryente. Isipin nyo kung 1 kwarto lang yung ating bibigyan ng kuryente pero kailangan yung kabuuan umaandar ho yung air conditioning unit. Na imagine nyo na ho kung gaano kalaking... General, dun sa huling pag-uusap nyo, nakita namin kanina, kailan daw po aalis dito si VP? May sabi po ba siya? Ano po bang
sentimiento niya. Hindi po namin na napag-usapan yung kailan siya alis. As far Paano kung mag-stay si VP Sara hanggang next hearing? as yung kailan siya alis is yung usapan between us at saka yung security at saka yung protocol. Hindi po tayo nagsasabi kay Vice President noon. However, ang napag-usapan ho namin kanina is hinihintay ko lamang bago ko siya papasukin doon sa detention facility, yun yung approval ng aming butihing chairman na indeed, inaprubahan po yung pagbisita doon sa detention facility. Dahil kung matandaan po ninyo, kahapon ho, hindi yung detention yung pinag-meetingan nila. Doon po tayo sa visitor center dahil strict ho yung mga protocols sa detention center. Kaya ho, mas maganda doon sa kabila. Yun ang pinag-uusapan namin. Sabi ko, baka pwede po na doon tayo sa kabila. Pero minarapat ng ating Vice President na Tito. At inaprubahan naman ating chairman. Last from my end, Sir, Congressman Chua, kayo po, ano po ang sentiments ng komite dito sa nangyayari ngayon dito na pagbisita po ni VP Sara? Well, briefly, bigyan ko muna kayo ng background kung ano po yung mga nangyari. Masisira ang Nagkaroon po buhay ng mo. mga exchanges of Pa-contempt muna natin to. Once again, I move to cite in contempt. correspondence. Nagpadala po sa akin ng sulat, mga letter requests, ang si Attorney Zulaika, ganun din po si Vice President, at saka si Congressman Pulong Duterte. May sagot mo, Chua, Once again, papakontempt I kita. move to cite in contempt. Ang request po ni Attorney Zulaika, una, ay kung po pwede siyang i-allow na pumunta sa kanyang therapy. So, ito po ay sa ating pong correspondence, pinapayagan po natin siya provided ibibigay po niya yung oras, yung lugar, at saka i-escortan po siya ng ating Sergeant at Arms, tao ng Sergeant at Arms. Pangalawa, sumulat po sa atin si Vice President kung po pwede na mag-stay siya kasama si Attorney Zulaika for the duration ng kanyang detention. Ito po ay hindi natin inalaw dahil unang-una hindi naman po siya part ng Napakalumanay magsalita na itong si Chua na. Sobrang lumanay. Parang ang bait-bait. na ikukulong. So, pero sumulat uli siya, humingi siya ng permiso kung po pwede na mabisita niya si Attorney Zulaika. At yun naman po ay pinayagan naman po natin. Ang isa pa pong sulat na natanggap po natin kay Congressman Pulong Duterte, kung po pwede, instead na dun sa detention facility, ilipat dun sa kanyang office. Doon na lang i-house si Attorney Lopez. Ito po hindi natin pinayagan dahil otherwise, ang mangyayari po niyan, yung susunod po, Masisira ang buhay mo. yung mga iba pa pong mga may connection o may mga kaibigan na congressman, gano'n na lang po ang gagawin. So sa amin pong paniniwala ay bad precedent po pag pinayagan po natin. At saka siyempre, ayaw naman po natin na magbigay ng pabor. Gusto naman po natin pantay-pantay po lahat ang mga i-detain po dito. Sumulat po ulit sa atin si Attorney So, gusto niya talaga pantay-pantay na karapatan. Edi wow. Zulaika, may mga 5 po siyang concessions na hinihingi. Una, na mabigyan siya ng companion para masamahan siya sa kanyang pag-i-stay. Ito po ay pinagbigyan po natin dahil alam naman po natin yung kanyang condition. Meron po siyang back condition. In fact, doon po sa committee hearing, Salamat ko nga, ang bait-bait mo naman. provided yung kanyang companion ay na pinayagan po natin ay isang miyembro ng kanyang immediate family. Ang pangalawang concession na hinihingi po niya ay mabigyan siya ng daily visit ng kanyang personal physician para ma-check yung kanyang health status. At ito naman po ay ating pinagbigyan na payagan siya provided na makipag-coordinate sa ating Sergeant at Arms, sa opisina ng Sergeant at Arms, at sumunod sa mga guidelines.
Pangatlo po, humingi po siya ng permiso para regularly na magkaroon ng rehabilitation session sa kanyang frozen shoulder. So ito po pinayagan po natin provided na yung time, yung place at saka siya ay bibigyan ng escort ng ating Sergeant at Arms. Pangatlo, humihingi siya ng security personnel na po pwede na may designate. So, ito po pumayag tayo subject to the condition na tayo yung security po natin dito sa house ang ibibigay po natin. Salamat kong, ang bait mo naman. At ang ikalima po, nabigyan siya ng permiso na yung staff at saka council niya bisitahin siya sa Sunday dahil meron daw in preparation for the Monday's hearing. At ito naman po pinayagan natin subject sa guidelines ng OSA at binigyan natin siya ng oras from 1 to 7 p.m. So, yun po. So, halos, kung makikita naman po ninyo, halos lahat naman po ng hiningi nila na concessions ay binigay natin. Wow, Kong, ang bait mo naman. Subject to certain conditions. Next, tanungin niyo mabuti yan, ha? Para hindi makalusot. Pero lang, yung mga tanong niyo naman, yung mga Malacanang tuloy. Yung press dyan, baka naman scripted din yung mga tanong niyo, ha? Sir, hi. Tristan po from Newswatch Plus. Sir, confirm ko lang yung first request ni VP Sara is to accompany Attorney Lopez po na magstay siya rin sa detention, sir, until matapos ni Attorney Lopez yung detention niya. Yes po, yun po yung initial letter niya. Sa tingin ko, ang gustong patunayan dyan ni VP Sara na hindi siya takot ma-detain dyan, hindi siya takot ma-contempt. Na hindi naman po natin napagbigyan dahil siyempre meron naman po tayong sinusunod na guidelines. Pero yung pangalawang sulat po niya na kung po pwede bisitahin si Attorney Lopez, yun naman po ay pinagbigyan natin. Subject to guidelines din ng Sergeant at Arms. Excuse me, Miss Vivian from ABS. Good afternoon. Sir, so hindi po pinayagan si Vice President Duterte na magstay dun sa detention facility, pero outside the detention facility, pero within the Batasan compound, allowed po ba si VP po mag-spend, for example, ng weekend doon? What do you mean? For Ang request po kasi niya is samahan si Attorney Zulaika sa loob ng detention. Hindi naman po natin papayagan kasi hindi naman po siya detainee. At saka sa totoo lang, siyempre medyo high profile po ito eh. It will require so much security. Security risk po ito dahil pangalawang pangulo po ito. I do not know if we have enough security dito para mabantayan ang pangalawang pangulo. Kasi I understand last night doon siya nagstay sa office ni Representative Duterte. So, pwede po ba siya doon magstay for the night? Oo. Pwede daw ba mag-stay si VP Sara doon sa opisina ni Congressman Pulong? Yun ang tanong. Yes. Hindi ko po alam kasi sa guidelines, pero kasi po kung pinakikinggan po kanina yung sinasabi ni Sergeant at Arms, medyo risky rin po dahil may mga protocol po tayong sinusunod dito. So could you imagine kung mag-i-stay ka po doon, ikaw lang, yung isang opisina lang ang bubuksan natin. Pero yung buong, kagaya po na sinasabi ni Sergeant at Arms, centralized, parang medyo hindi naman po yata maganda yun. So, sa akin naman po, wala naman po masama kung umuwi
At pagkatapos, the following day, po pwede naman po bumalik. Welcome naman po. Yun naman po talaga yung, maski naman po yung mga lawyers ni VP, i-allow din po natin sa mga ganong klaseng arrangement. So until what time po pwede Representative Chua or Sergeant Sir Taas, kung hanggang anong oras po pwede si VP Duterte dito today, and sa weekends po, ano yung schedule ng visit na ipapayagan po natin? Hindi lang po kay ating pangalawang Pangulo. Sa lahat po ng bibisita sa ating mga nakadetain, ang policy po natin is pag-aho merong session, inaalaw ho natin hanggang alas 7 ng gabi. Dahil, obviously, marami hong tao from Monday to Wednesday. However, pag po Thursday hanggang weekend, subject po sa approval ng committee na may hold po dun sa ano. So, pwede ho nating i-allow hanggang 7 din ng gabi. Dahil anything beyond that, overtime na nga po, tama po si Chairman Chua, napakarami yung security yung kailangan nating i-devote doon sa isang bisita lamang. Ako po, simple lang po ang opinion ko po dito. Sana naman po yung respeto po at yung leniency na binibigay po natin sa ating Vice President. Wow, respeto ha. Talagang nire-respeto nyo ha. Iba yung nakikita namin. Hindi na respeto yung pinapakita nyo sa Office of the Vice President at sa kay VP Sara itself. Pambababoy na yung ginagawa nyo sa kanya. Suklian din naman po niya ng respeto sa atin. Pong subukan. Yung mga tao po kagaya po ni Sergeant at Arms at yung mga Pakontempt kita eh. Again, I move to cite in contempt. personnel po dito po sa House Rep, ginagawa lamang po yung kanilang trabaho alinsunod po sa guidelines. So, pag may nangyari naman po, unang-una po, si ating Vice President, high profile po yan na personality. Hindi naman po yung ordinaryong mamamayan. Pag may nangyari po dyan, sagutin din po nila yan. So, sana po, wala naman pong masama na makipagtulungan sa amin. Lahat naman po, ng, as long as within the bounds of law, ay ibibigay naman po namin. Ang hinihiling lang po namin, sana po sumunod lamang po nang sa ganun ay hindi na magkaroon ng ganitong klaseng issue. Respect begets respect. Yun lang po. We acknowledge Applicable din sa inyo yan, yung respect begets respect na yan. Hindi nyo nire-respeto eh. Kaya ba't kayo re-respetohin? Ms. Llanesca. Ano, sumasabog na sa mukha nyo yung mga pinaggagawa nyo. Kung subukan, masisira ang buhay mo. Sir, what would happen if the Vice President chose to stay? What would be the... Ano ba yung provided for by the rules of the House? Given such, if there... in the event that there is a defiance on the part of the Vice President. Paano daw kung ayaw umalis ni VP Sara? Kung mag-stay ulit siya ngayong gabi? Okay, anong sagot? President. Wala pong nakasaad doon sa House dahil nga po nung sa rules natin, dahil nga I believe the House rules was made masisira ang with the buhay mo. principle na tayo mga Pilipino ang pinaka most hospitable na mga mamamayan sa Ayusin mo yung sagot mo, Sergeant at Arms. Papakontempt kita. Again, I move to cite in contempt. buong mundo. Na kaya po, kung ano lang yung i-request sa atin, pinagbibigyan naman natin. So, hindi ho na-cover yun kung ano yung gagawin. At ngayon nga po, kung gamitin yung pagkakataon na to, para ipaabot, yung pakiusap na rin po ng mga security ng ating pangalawang Pangulo, na kung maaari nga po, sinasabi ho ni Chairman kanina, pwede naman mong dumalaw bukas. Huwag na lang mag-stay dito sa gabi. Dahil alam niyo yung gabi, talagang kailangan doblehin natin yung security dahil pangalawang Pangulo nga po ito. So kagabi po is medyo marami-rami yung nag-overtime. Hindi ko maintindihan. Ba't kailangan nyo magdagdag ng security? May dala ng security si VP Sara. Kompleto ng security yan. Dadagdagan ko lang po yung sagot ni
sir, no, ni Sergeant at Arms, na Dali mo mag-explain dyan, Chua, ha? Once again, I move to cite in contempt. Pa-contempt kita. kung gusto po niya ng much longer time, siguro po pwede naman po siyang mag-request ng extension. So sa ako tingin ko naman po, Kung kung subukan, reasonable naman po, Masisira ang buhay mo. yung extension na hihingin, another hour or two to the max. Wala naman po, pagbibigyan naman po natin. Pero sana naman po, wag naman po niya isagad kasi po it will, parang hindi po magandang precedent. Inaasar nga kayo kasi mga asar naman kayo eh. Otherwise, sasabihin po na meron po tayong pinapaboran dito. Porque po ba pang Nag-expect kayo ng respect. Eh, kayo mismo, hindi nire-respeto ang inyong mga trabaho. Niyuyurakan ninyo, sinisira nyo ang reputasyon ng House of Representatives. Wala yung S. House of Representatives pala. pangalawang pangulo, pinapayagan ninyo? E paano naman yung mga maliliit na tao? Yung mga ordinaryo na nakukulong po dito, hindi namin. Siyempre, ang batas naman po natin dapat pantay-pantay. Ini-implement po natin yan. Nakapwesto ka po o dapat ang pag-i-implement po niyan, pantay-pantay. Huwag po sanang sasama ang loob ni Vice President sa ating mga staff. Mga ordinaryong tao lang po yan. Sila po ay nagpapatupad lamang ng kanilang tungkulin. Next question will be from Miss Ria Camille, TV5, then followed by Vic Sumintak. Hi, sir. Ria Fernandez, TV5 po. In normal circumstances, when is the visiting hours? What time? Every when? And under normal Wala pala tayong audio. Huwag nyo nang problemahin yung visiting hours na yan. Kasi hindi naalis si VP Sara dyan hanggat di pinapakawalan si Attorney Lopez. Gets nyo? circumstances, it's 8 to 11 in the morning and 1 o'clock in the afternoon until 5 during non-working days, or maybe in our case Thursday, but during session days we allow it until 7 p.m. That's the latest, pero as much as possible we would like to keep it at 5 p.m. but upon request we can extend 2 more hours up to 7. Okay, if there is a request, you allow maximum of 2 hours. Only Monday to Thursday, no Friday, no weekends. Weekends, we do allow, except Sundays. Okay, and on weekends, we allow visitation from 8 to 11 in the morning and 1 o'clock in the afternoon until 5. Until 5. Sir, Except none on Sundays. to your recollection, sir, in the house's history, is this the first time that this happened? I've been the Sergeant at Arms since July of 2022. Yes, the answer is yes. It's the first time we've experienced this. Until now, as we speak, sir, the Vice President is still in the office of Congressman Duterte. Before coming here, she was still at the detention facility together with Attorney Lopez. I would have to check if she's still there, and I'll get back to you. Okay po. Kong Joel, are we considering going to the office of Kong Duterte to personally appeal to the Vice President? I don't think so. Walang lakas na loob pumunta doon yan. Baka masapok yan ni VP Sara. And relay yung ating concerns, most especially na it will entail a lot of security. Ala, hindi yan. Mangingimin pumunta doon. Well, hindi lang sampa lang abutin niya, baka pati sipa. Security if she will remain defiant or she will be defiant. Pinag-initan niyo ba naman yung kanyang tao? Ang bait-bait eh. Nag-stay dyan sa hearing ng mahigit 10 oras. Tapos sa bandang huli, iko-contempt niya lang sa walang kabuluhang dahilan. Magko-contempt pa yung convicted criminal. Siguro mami, pag-uusapan muna namin ni Sergeant at Arms what is best, no? Again, I move to cite in contempt. Ako siguro naman, tayo naman mga reasonable tao tayo eh. 'Di ba? Lahat naman po tayo dito, lingkod bayan. So, ang trabaho po natin bilang lingkod bayan ay sumunod sa batas. At wow!
Sumunod sa batas, ha? Hindi namin nakikita yan sa ginagawa nyo. Nilalabag nyo ang batas. Nilalabag nyo ang rules. Magpatupad ng batas. Kung tayo po mismo hindi susunod sa batas, paano pa natin ipatutupad ang mga batas? Exactly. Kayo mismo hindi tumutupad sa batas. Tapos i-expect nyo sumunod sa batas yung ibang tao. Kayo hindi. Exempted kayo sa batas. Pero halimbawa po, kunwari po, you want to set limits already to the visit po. Meron po ba tayong parang penalty for And someone? ma'am, to cut you short, no? Dapat pa Hindi, wala nang penalty. Puntahan mo kaya si VP Sara doon sa opisina ni Congressman Pulong. Sige, sabihin mo, puntahan mo. Sabihin mo na umalis na. Huwag matulog dyan ngayong gabi. Tingnan natin kung anong mangyayari. sabihin na sumunod sa batas. Ang ating pangalawang Pangulo. Ang ating pong pangalawang Pangulo ay isang abogada. Siya po ay pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Bait magsalita na itong si Chue. Hindi naman nakikita yung kabaitan niya doon sa mga actions. Oath po kami ng aming panunungkulan na kami po ay susunod sa alituntunin. So sa tingin ko naman po, magiging reasonable naman po ang ating pangalawang Pangulo. At sa tingin ko naman po, ay alam naman din po niya kung ano po ang dapat niyang gawin at alituntunin po dito. Okay, sir. Sir, balikan ko lang yung tanong ko. Halimbawa, may isang tao na visitor and ayaw niya sumunod dun sa visiting hours na sinet po ng house. Meron po bang karampatang parusa yun? Wala hong penalty clause yung ating guidelines as to yung security protocol Masisira ang buhay mo. detention facility. Huwag niyo subukan. Masisira ang buhay niyo. Ang tingin naman ho namin, hindi nakakailangan yung ano na yun, na nakamakarating pa tayo dun sa magkapataw pa tayo ng parusa. Dahil lang sabi ko nga ho, hospitable tayo. Ang kailangan lang ho is magpaalam at tayo naman na mag-uusap. At malamang, mas madalas nga ho yung pinapayagan natin kaysa yung hindi. So hindi ho tayo makakarating dun sa kailangan pumataw dahil yung sa experience ko, yung mga napakiusapan ho namin na sumusunod naman po. Sir, very last from my end, to Kong Joel po. A couple of days ago, sinabi po ng VP na parang yung mga nangyayari sa staff niya, naapektuhan sila, nadadamay sila because of the political persecution sa kanya. What's your reaction to that? Ayos yung may sagot mo, papakontempt kita. Once again, I move to cite in contempt. Exactly. Persecution, political persecution ang ginagawa ng committee na yan. Lahat ng pupunta dyan na tao ni VP Sara, gustong-gusto nila i-contempt. Dahil gusto nila na ang sagot, naayon dun sa kagustuhan nila. Sana po sumunod po tayo sa mga patakaran dahil ito po ay pagpapakita lamang ng respeto sa institusyon. Our next question from UNTV. Hi sir, good afternoon. Just a clarification. Balik ako lang, pagpapakita daw ng respeto sa institusyon. Kayo nga, binababoy na ninyo yung institusyon nyo Nagkakanda kayo ng hearing nang wala pa namang legislative agenda para maging basehan nung pagdinig, pagpapatawag ng mga resource person. Yan ang sabi ni Kong Marcoleta, ha. Kung kayo mismo tinatanggal nyo or sinisira nyo yung reputasyon ng kinabibilangan yung institusyon, anong i-expect nyo sa ibang tao? Kayo dapat ang mangunguna sa pagrespeto. Yung President or Vice President asked to stay with Attorney Lopez inside. But I just want to get or to know what were the specific reasons given by the Vice President, if any. Kasi kung ano lang ba, gusto lang ba niya pumasok?
may reason ba siyang binigay, particular, kung bakit gusto niya pong makasama yung kanyang Yo, hanap, Chua. Ano yung hinahanap mo dyan? chief of staff? Thank you. Bilis. Once again, I move to cite in contempt. Contempt na yan. Once again, I move to cite in contempt. Meron Sino? po siyang 6 na dahilan na sinasite dito. For humanitarian reasons, I request for consideration of her situation given the following circumstances. Number 1, as you may have already noticed during her appearance in the committee hearing yesterday, she has persistent and chronic back problem that often further results in migraines. Number 2, she has expressed since yesterday that she is nauseous and lightheaded. Number 3, she has little sleep because of fears for her security and safety. Number 4, she is not used to being alone and is worried that other detainees may cause her harm. Number 5, she is still experiencing fatigue due to jet lag and sadness about the condition of her aunt. Number 6, she has requested me to join her so she may have peace of mind and get adequate rest. So yun po yung 6 na reasons kung bakit po niya nire-request. Sir, kaunting sundot lang. So, kasi yun yung kinukonsider niyo, tinitingnan niyo. Konting sundot. Lakihan mo na. Sundutin mo ng malakas yan si Chua. So, hindi justifiable yung reasons na binigay po ng Vice President rather. Thank you. Well, unang-una, hindi po namin mai-allow siya dahil unang-una, hindi naman po siya detainee. Pangalawa, high profile po siya. Baka mamaya may nangyari po dyan. Kawawa naman po yung ating mga empleyado dito. Alam naman po natin, security risk yan. Pangalawang pangulo po yan. At pangatlo ay... Ba't yung problema ang security? Di ba, iniimbitahan nyo nga siya na mag-attend dyan sa hearing. Wag nyo na imbitahan pala sa hearing. Kasi security risk Ngayon po, isa sa mga hinihingi po ni Atty. Sulaika, siguro mas maganda po kung immediate family. Yung po ang pinayagan ko po, yung immediate family. Huwag nyo na ipatawag si BP Sara dyan. At mayroong security risk. Thank you very much. Kung wala na po, perhaps we can... one more. Kung, siguro po, how would you describe itong mga ginagawa ni VP Sara? Because she's not attending your hearing, pero pumunta siya nung nagpunta po si PRRD dito. Pumunta rin po siya ngayon dahil nandito si Attorney Lopez, but hindi po siya pumupunta sa hearing nyo. So, if you were to describe yung ginagawa po ni VP Sara ngayon, ano pong matatawag nyo dito, sir? Ayusin mo yung sagot mo. Nandyan si VP Sara sa House of Representatives ngayon. Baka puntahan ka at sampalin dyan. Lack of respect in the institution. Nakikita na. Siyempre, kayo nga, hindi nyo nire-respeto yung institusyon nyo I-expect nyo pa na respetuhin kayo dyan. Naman po natin, no, na... Pakinggan nyo ang sinasabi ng taong bayan. Parang kung kailan lang niya gusto, kung ano lang ang gusto niya, yun lang ang gagawin niya. Exactly, ganyan din ang ginagawa nyo Kung sino lang gusto nyong i-persecute, kung sino lang gusto nyo siraan, doon lang kayo nakatutok. Ang dami nyo pwedeng imbestigahan. Imbestigahan nyo rin yung flood control projects. Yung AKAP na yan. Ang sabi ng DSWD, ubos na yung kanilang budget. Pero si Romualdez, tuloy-tuloy pa rin ang pamimigay niya ng ayuda through AKAP. Anong klaseng kalokohan yan? In fact, ngayon, sinabihan siya na, kagaya kanina, naririnig ko kay Sergeant Atan, sinabihan siya to leave the office of Congressman Pulong.
Pero Hindi, gusto daw ni VP Sara, ikaw mismo magpunta doon at magsabi. Sige na, punta ka. hindi pa rin niya sinunod. So, parang sa akin lang, no, na kasi tayo, official tayo eh. Dapat No, kaya nga gusto niyang kausap ni VP Sara, yung chairman. Ha? Gusto niya, ikaw mismo magsabi doon. Puntahan mo. careful Matakot tayo sa ka. ating mga aksyon. So, dapat ito ay tinitignan din natin kasi it will show our character. Nagre-reflect yung character natin sa ating mga aksyon. Exactly. Yung action na ginagawa mo, yun ang nakikita namin. Yung meron ka lang sinisingle out na tao o na pamilya para siraan. Yan ang problema. Yan, nakikita namin yan. Based sa actions mo, nyo. So, sa akin lang, hindi ko naman masasabi kasi si Vice President, nakita naman natin mataas ang pinag-aralan eh. Isa po siyang abogada. No, kaya nga, hindi nyo kayang lokohin yan. So sana, yung respeto sa mga tao, lalo na sa mga mas maliliit sa kanya, sana ibigay din po niya. Paulit-ulit ka naman eh. Ang respeto, makukuha mo yan automatically kung nire-respeto mo rin yung isang tao. Hindi yan pilitan. Ang respeto, hindi pilitan. With that, thank you. Ayo, natapos din. Napakahaba nun ah. Okay, so abangan natin kung mag-i-stay ba dyan si VP Sara, anong mangyayari, anong aksyon ang gagawin ng committee, anong aksyon ang gagawin ng Sergeant at Arms, saan matutulog si VP Sara. Abangan po natin ang development sa mga tanong na yan. Okay, paki-hit na lang po ang subscribe button and notification bell para lagi kayong updated. Paki-like and share na rin po ang ating video kung nagustuhan ninyo para maraming makakita. Salamat po.